Isipin mo, galing ka sa 24-hour duty sa ospital, pagod ka, walang tulog, nakascrubs ka pa rin, yung uniforme ng mga nurse. At habang nagmamaneho ka pa uwi, kinabahan ka kasi may checkpoint, routine inspection daw ng QCPD, Quezon City Police District. At nang tumigil ka, lumapit ang isang traffic enforcer, tinignan ka, at sa halip na simple inspection lang, nagsimula ang pangiinsulto. Nurse? Bakit ka nagmamaneho? Dapat nagto-commute ka lang. Mukhang hindi ka afford ng kotse. Tinawanan ka, pinahiya ka sa harap ng ibang motorista, pinahirapan ka sa papeles, at ang pinakamasakit, sinabi pa niya, mga nurse kasi, feeling importante pero empleyado lang naman kayo. At dahil sa pagod, sa galit, sa kahihiyan, hindi ka na sumagot, nagpakita ka na lang ng ID, ng lisensya, ng registration, at pagkatapos ng 30 minutes na harassment, pinaalis ka. Pero hindi mo alam, ang taong nang haras sa iyo ay makikita mo ulit kinabukasan, hindi sa kalsada, kundi sa loob ng Camp Crame, sa PNP headquarters. Pero ngayon, hindi ka na naka-scrubs, naka-white uniform ka na ng head nurse with rank insignia, at yung traffic enforcer na yon nag-report sa Camp Crame para sa training at nakita ka niya at naalala niya kung sino ka at nagpanic siya kasi ngayon naintindihan niya ikaw ay hindi lang nurse, ikaw ay Director Nursing Services ng PNP General Hospital sa Camp Crame at ikaw is may kapangyarihan na mag-report sa kanya directly sa kanyang mga superiors. Kaya bago tayo magsimula, tanong ko sa inyo, nakaranas na ba kayo ng power tripping mula sa mga taong dapat ay naglilingkod sa inyo? At kung ikaw ang nasa posisyon ni Ma'am Sylvia, ano ang gagawin mo? Paparusahan mo ba? O papatawarin mo? I-comment ninyo kasi ito ang pinagdaanan ni Ma'am Sylvia Reyes, head nurse ng Camp Crame at ang traffic enforcer na akala niya ay wala lang. Sige, simulan natin ang kwento. Si Ma'am Sylvia Reyes, 52 taong gulang, registered nurse mula noong 1995, 29 years ng experience sa medical field. Nagsimula siya bilang staff nurse sa government hospital, nag-aral ng Masters in Nursing, naging supervisor, naging chief nurse, at ngayon, director ng nursing services sa PNP General Hospital sa loob ng Camp Crame, ang headquarters ng Philippine National Police. Ang posisyon niya, hindi biro, siya ang namamahala sa mahigit 200 nurses sa loob ng Camp Crame Hospital. Siya ang nag-organize ng medical services para sa mga pulis na nasugatan, nasaktan o may sakit at dahil doon, kilala siya ng buong PNP Command, kilala siya ng mga generals, ng mga directors, ng mga chiefs, at respetado siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa competence, sa dedication, sa leadership. Pero kahit gaano siya kataas ang posisyon sa loob ng Camp Crame, sa labas, sa normal na mundo, simple lang siya, nagmamaneho ng kotse niya, Toyota Vios, second hand, bumili niya noong 2018, hindi brand new, pero maayos, maintained. At tuwing uwian niya mula sa 24-hour duty, naka-scrubs pa rin siya, yung uniforme niya sa ospital, kasi pagod na siya, gusto niya lang umuwi kaagad, hindi na magpalit, at walang problema doon. Maraming nurses ang ganyan, practical, efficient, pero ang hindi niya alam, ang simpleng pagiging naka-scrubs niya, ay magiging dahilan ng isang insidente na hindi niya kailanman makakalimutan. October 15, 2024. Alas 9 ng umaga, galing si Ma'am Sylvia sa 24-hour duty sa PNP General Hospital, pagod, walang tulog, gutom pa, nag-drive siya pa uwi. At sa Commonwealth Avenue, may checkpoint, QCPD checkpoint, routine inspection daw, walang problema, sanay na si Ma'am Sylvia dito. Madalas naman may checkpoint, simple lang, tignan ang lisensya, registration, tapos go. Pero ngayong araw na ito, iba ang nangyari. Tumigil si Ma'am Sylvia, bumaba ang isang traffic enforcer, si Officer Romeo Santos, 35 taong gulang, 5 taon pa lang sa service, at lumapit siya sa driver's side. At sa halip na normal inspection, nagsimula ang pang-aasar. Tinignan niya si Ma'am Sylvia, nakita niya ang scrubs, at sinabi niya, "Nurse, saan ka galing duty?" At sagot ni Ma'am Sylvia, polite, "Opo sir, galing po ako sa ospital, pauwi na po." At sinabi ni Officer Santos, malakas para marinig ng ibang motorista, "Nurse ha, pero may kotse. Ilan taon mo na ba binayaran yung kotse na yan? Second hand pa yan eh. Dapat mag-commute ka na lang. Mas tipid." Natawa ang ibang enforcer na kasama niya at si Ma'am Sylvia nagpigil kasi pagod siya, ayaw niya ng gulo. Pero nagpatuloy si Officer Santos, "Sige nga, pakita mo lisensya mo, registration, ORCR, baka naman expired na yan kasi mga nurse kasi, busy, di nakakapag-renew." At kinuha ni Ma'am Sylvia ang lahat ng papeles, ipinakita, at lahat updated, lahat complete. Pero hindi pa rin sapat kay Officer Santos. Sinabi niya, sige, pero bakit ka naka-scrubs pa? Bawal yan, public indecency yan, dapat naka-proper attire ka."
At ang totoo, walang batas na ganyan. Pwede kang mag-drive naka-scrubs pero si Officer Santos nag-imbento ng violations at sinabi pa niya. At isa pa, ang mga nurse, feeling importante kayo pero empleyado lang naman kayo. Dapat respetuhin ninyo ang mga enforcer kasi kami ang may authority dito sa kalsada. At doon napuno na si Ma'am Sylvia pero hindi siya sumigaw, hindi siya nag-away. Kinuha lang niya ang cellphone niya, kinuna ng picture ang badge number ni Officer Santos at sinabi niya, tahimik pero firm, "Sir, po-post ko po ito sa social media at ire-report ko po kayo sa inyong superior kasi harassment po ang ginagawa ninyo sa akin." At natakot bigla si Officer Santos pero nagyabang pa rin, "Sige, mag-report ka, walang mangyayari dyan, nurse ka lang." At pinaalis na niya si Ma'am Sylvia after 30 minutes pero hindi niya alam, ang babae na nangharas niya ay hindi simpleng nurse lang. Pag-uwi ni Ma'am Sylvia sa bahay niya, hindi siya natulog kaagad kahit pagod. Kinuha niya ang cellphone niya, tiningnan ang picture ng badge ni Officer Santos, badge number QPD23456, name Romeo Santos, QCPD Traffic Enforcer, at nag-decide siya, hindi siya mag-post sa social media kasi ayaw niya ng public scandal pero i-report niya ito sa proper channel at dahil trabaho niya ay sa Camp Crame. Alam niya kung sino ang kakausapin kinabukasan. October 16, pumasok siya sa Camp Crame. Naka-white uniform na, yung director uniform niya, may rank insignia, may ID na nakalagay, Director Sylvia Reyes, Nursing Services, PNP General Hospital. At dumiretso siya sa opisina ng PNP IAS, Internal Affairs Service, at nag-file siya ng formal complaint against Officer Romeo Santos. Nagsulat siya ng detailed report, kung ano ang nangyari, kung ano ang sinabi, kung ano ang violations, at ang IAS nag-acknowledge kaagad. Kasi kilala nila si Ma'am Sylvia, director siya. At kapag direktor ang nag-complain, seryoso ang investigation at sinabi ng IAS officer, "Ma'am Sylvia, gagawan natin ng case ito. Tatawagan natin si Officer Santos at papapunta natin siya dito sa Camp Crame para sa inquiry." At ngumiti si Ma'am Sylvia, hindi dahil sa revenge, kundi dahil sa justice. At sinabi niya, "Salamat, gusto ko lang na matuto siya at hindi na maulit ang ginawa niya sa ibang tao." Kinabukasan, October 17, tumanggap ng tawag si Officer Romeo Santos mula sa kanyang station commander. "Officer Santos, may tawag mula sa Camp Crame, PNP IAS. May complaint against you. Kailangan mong pumunta sa Camp Crame bukas, October 18, alas 10 ng umaga, para sa inquiry." At gulat si Officer Santos, "Complaint, sir? Sino po ang nag-complain?" At sagot ng commander, hindi ko alam ang full details pero galing daw ito sa isang medical personnel at seryoso daw kasi dinala na sa IAS at nagpanik si Officer Santos na alala niya ang babae na naka-scrubs, ang nurse na kinunan siya ng picture pero sabi niya sa sarili niya, nurse lang yon, walang power yon. Siguro nag-complain lang sa social media, hindi naman niya naabot sa Camp Crame pero mali siya. Ang desisyon ng IAS, suspension ng 30 days without pay para kay Officer Romeo Santos at mandatory retraining sa values formation at proper conduct, hindi sobrang bigat pero sapat para maramdaman niya ang consequences ng kanyang actions. At pagkatapos ng suspension, bumalik siya sa trabaho. Pero iba na siya, every checkpoint. Respetuhin niya ang lahat ng motorista. Hindi na siya nangaasar, hindi na siya nagyayabang, at may ginawa pa siyang special. Pumunta siya sa PNP General Hospital sa Camp Crame, humingi ng appointment kay Ma'am Sylvia, at nang makaharap niya ulit, nag-apologize siya ulit, personal, sincere. "Ma'am, gusto ko pong pasalamatan kayo dahil sa complaint ninyo, nagbago ako, naging better person ako, at ngayon, naiintindihan ko na ang trabaho ko, hindi para mang power trip, kundi para maglingkod." At ngumiti si Ma'am Sylvia, at sinabi niya, "Yan ang gusto kong marinig, at yan ang dahilan kung bakit ako nag-file ng complaint, hindi para sirain ka, kundi para baguhin ka." At mula noon, naging iba ang reputation ni Officer Santos. Kilala siya bilang one of the most respectful traffic enforcers sa QCPD. At si Ma'am Sylvia, patuloy pa rin siyang nag-serve sa PNP General Hospital. Naka-scrubs pa rin tuwing uuwi. Pero ngayon, alam na ng lahat, huwag mong hatulan ng tao based sa suot nila kasi baka director pala ng Camp Crame. Yan ang kwento ni Ma'am Sylvia Reyes, ang head nurse ng Camp Crame na pinaraan ng traffic enforcer na akala ay nurse lang na walang power. At ang lesson dito, 3. Una, huwag mong hatulan ang tao based sa itsura, sa suot, sa trabaho. Kasi hindi mo alam kung sino talaga sila, kung ano ang posisyon nila, kung ano ang connections nila. Pangalawa, ang power. Hindi dapat gamitin para mang-insulto. Ang power
dapat gamitin para maglingkod, lalo na kung ikaw ay law enforcer. Ikaw ay nandyan para protektahan ang tao, hindi para pahirapan sila. Pangatlo, ang accountability, ang pag-amin ng pagkakamali, at ang pagbabago ay mas importante kaysa sa pagtatago at pag-deny. Si Officer Santos nagbago at dahil doon, naging better person siya. At yan ang tunay na justice. Kaya sa lahat ng nanonood nito, lalo na sa mga nasa law enforcement, tandaan, ang respeto, hindi nakukuha dahil sa uniform mo. Nakukuha yan dahil sa actions mo. Mag-subscribe para sa more stories na katulad nito. I-comment kung nakaranas na kayo ng power tripping mula sa mga enforcers. At i-share ito sa mga taong kailangan ng reminder na ang posisyon hindi dahilan para mang-insulto. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod, tandaan, huwag mong insultuhin ang nakascrubs. Baka director pala ng Camp Crame.